Magte-test tayo ng mga unit for today. Ang naka-line up sa atin is ENC 308, M4RIS, and Lancer Tactical LT02B G3. Unahin na natin itong Lancer Tactical. So this one is a Gen 3 unit. Ang Gen 3 natin is naka na siya, Nebula ETU na. So out of the box, naka-upgrade na rin siya. Naka 6.03mm na inner barrel. Naka ETU, naka reinforced internal parts. FPS out of the box is around 370 to 380. So may kasama na rin siyang case, cleaning rod, grip, and magazine. So for the Gen 3 natin guys, yung Gen 3 natin is walang kasamang battery at saka charger. Para yon sa mga Gen 2 units natin. And itong unit na to is makikita nyo sa Google Drive natin under the budget meal folder kasi naka-sale na to. So ang price ito yata is around mga 8,500 to 9,000. Okay, for the Gen 3 So lapit mo konti brother. Si LT02BG3, naka-triangle sights. Front assembly is polymer with rail cover na rin. Kabilaan yan. And then ito yung rear sights niya, folding sights. May Lancer Tactical markings, polymer grip, and may swivel na rin. So naka-crane stock din siya. And then battery compartment nasa likuran. So yung ETU na sinasabi ko guys is fully programmable. Mamaya mag-sample ako ng kung paano siya i-program. And then may kasama na rin tong grip guys, ito. So plug and play na lang yan. By the way, yung receiver niya pala is polymer. And then naka-quick release system na rin siya. So madali na yung palitan ng spring if in case na mag-upgrade kayo or magbababa pa kayo ng FPS. Depende sa game site na or depende sa game site requirement dun sa FPS. Okay, so for the chamber, naka-rotary type chamber siya. And again guys, Gen 3 is naka-reinforced internal parts na. So upgradable naman siya para sa mga gusto mag-upgrade or magtaas ng FPS. Upgradable naman siya up to 600 FPS. May ginawa na tayo yan before. In-upgrade natin ng 600 FPS. Okay naman. Nagpalit tayo ng syempre mostly ng internal parts nun is palit na talaga. Okay. Okay na. Hindi, pakita ko lang. So guys, naka-DINS plug na rin siya. Okay, test natin. Test lang natin na ganyan. Naka-speed trigger na rin pala siya. So, mas mabilis yung cycle or trigger response niya. For the magazine niya is a 300 rounds na magazine. Decamot. Okay? So, test muna natin to check kung ilang FPS out of the box. Check nyo na lang dyan, guys. Hindi na gana. Hindi na register. 391, 395, 393. So, lahat ng Gen 3 natin guys, the same internal parts So, expect nyo, yung FPS out of the box is around 370 to 390. Lahat ng Gen 3 natin, okay? Kung may mas mataas man dyan, siguro lalagpas lang siya mga around mga 410. Pero more than that, wala tayong lalagpas ng 420 sa Gen 3. Okay? For the trigger response, ayan, makikita nyo. Mabilis yung trigger response niya. And then auto, guys. Ayan. Okay, punta tayo dun sa programming system niya. Medyo nakalimutan ko Okay? So, pagpasok mo ng battery, tutunog yan. Teka, i-demo ko na lang din. Ayun, so, yun na yung indication na yung ETU is ready na or nabasa na ng ETU na pumasok na yung battery. Okay, so papasok tayo dun sa programming mode na. Yun, so medyo napasobra yata ako.
So, eto, pakita ko na lang din sa inyo yung guide. Nasaan yung card? Wala yung card. Okay, so for the programming system, yon nag-double ano na siya. Nagdalawang tunog na siya. I-program na natin siya. So, 1 is for 2 round burst. 2 is for 3 round burst. Kung magkamali man ako guys, ganito pa rin yun. 3 is 4 round burst. 5 is for 4 round burst. And then yun yung ano, binary, di ba? Ay, isa pa. Okay. So, isa-save natin. So, ito yung binary guys. Pag save, kailangan nating pindutin ano yung trigger ng long press. Okay? So, ito yung binary na tinutukoy ko. So, for binary, pagka press mo ng trigger, pag release, puputok pa rin siya. Ito parang ganito. Press, release. Okay. So, isa yun sa mga gusto kong features itong Lancer Tactical Gen 3. So, paano ba natin siya ibabalik? May shortcut dito eh, no? Pero guys, hindi ko kabisado yung shortcut. Balik tayo dun sa ano, 3 na no, 4, 5, 6, 6 na, isa pa, 7. Ayan, sinave ko na. Okay, so bumalik na siya sa dating settings nga. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong i-set doon sa unit. And again, itong Gen 3 na to is fully programmable. Lahat ng Gen 3 natin dyan sa taas. So, yung mga stock natin, kasi mostly na mga nasa budget meal folder natin is sold out na talaga. And hindi pa naman tayo nag-restock ng mga panibagong mga Lancer Tactical Gen 3. May parating tayo Gen 4, siguro pagkatapos ng gun ban. Pero for now, siguro PM na lang muna tayo sa page natin kung ano may mga stock ng Lancer Tactical natin. Okay? So again, Lancer Tactical LT02B Gen 3. Available pa to sa Mavs Tactical. Kung interested kayo, mag-PM lang kayo sa page natin. Okay? So, next tayo. Ito. Hindi, isama na natin. Para isahan na lang. Sige guys, tabi ko lang to. Sobrang higpit na kasi ni FB, hindi na tayo nakapag-video. Kaya dito tayo sa YouTube. So, sa mga bago naming subscriber, guys, mag-follow kayo sa Mavs Tactical and check nyo yung Google Drive natin. Nandun lahat ng mga products namin. So, makikita nyo doon pati yung price. If ever naman may mga tanong kayo regarding units, mag-PM lang kayo sa page natin. So, wag na kayo mag-PM dito kasi walang sasagot sa inyo dito. Active tayo sa Facebook page natin. Okay, so ang next nating itetest is the ENC 308. So, full metal siya guys. And, eto guys, wala siyang ETO. So, standard gearbox to. Standard config ng gearbox. So, comparing it with the appearance of LT02B, ayun, M4CQB, eto guys, medyo naka-extend siya ng konti. So, around mga 5 inches yung extension niya. And guys, so nakikita niyo yung linya. So, yung M4CQB natin na tinest kanina is hanggang dito lang, yung flash hider niya. Ito nandito. So, around mga 5 inches yan. Naka-triangle sight siya. And then, yung front assembly niya is metal. Pati outer barrel metal. Charging handle is metal. Naka-rotary type chamber. With complete marking. So, medyo mas realistic siya comparing it with the Lancer Tactical. So, kung naghanap kayo ng realistic and full metal unit, isa to sa mga ma-recommend ko sa inyo. By the way, parehas silang made in China. So, hindi naman lahat ng gawa ng China is not quality. So, depende dun sa brand. So, ENC is isa to sa mga reliable and very durable yung internal parts ito. And then guys, naka-swivel na rin pala siya, naka-KAC grip, Rain Stock version 1. May kasama na tong LiPo battery and charger out of the box. And then for the magazine niya is a 300 rounder metal magazine.
And then may carry handle na rin siya. So na-attach to dito. So if in case na gusto nyo maglagay ng scope, pwede nyo na rin namang hindi ilagay yon. Pero kung gusto nyo nakalagay to, and then maglalagay kayo ng scope sa taas, okay lang din naman. Kasi may nabibili ng mga adapter for this carry handle. Pero medyo nga lang mataas nga lang. And kung hindi naman trip mag-sights, meron naman ng to built-in sights. Ayan. Fully adjustable yan, guys. And para sa mga baguhan, pag mag-a-adjust kayo ng scope, guys, make it sure na yung chamber nyo is nauna nyo nang na-adjust bago kayo mag-adjust ng or mag-zero ng scope. Okay? So, yun. Test natin to, guys. So, di tulad ni Lancer Tactical, guys, iba-iba. Iba-iba ang ang mga units per brand. Iba-iba yung nila, parang anong tawag dito? Ino-offer nila. So, pwedeng hindi yun mag-work sa inyo or hindi nyo yung trip. Pwedeng ito. Depende. Pero lahat yan, guys, okay. Okay. Meron din namang, try natin mag-test bukas ng mga iba pang brands ng unit like Delta, yung mga entry level natin. Para makita nyo iba't ibang klase ng unit. And iba't ibang ino-offer nila. Ayun, so test natin to. So magazine niya pala is a 300 rounder na metal magazine, di kamot. Kung ayaw nyo magkamot, pwede naman kayong tawag dito, kumuha ng aftermarket magazine. May mga aftermarket magazine kami dyan, Dihila, spring type, mid cap. Yan, madami kami dito sa store. Motorized din, meron din dual motorized. Test natin to. $451. So ayan, 'di ba? Katulad nito, guys, hindi man siya sobrang bilis gaya ni Lancer Tactical. Yung FPS niya naman mataas out of the box. So nasa 450 out of the box. And ang price pala nito, guys, is 12,800. Okay? So yon, again, ang price nun is nasa 8,500. Kung may mga adjustments naman, i-update naman namin yan sa Google Drive. Full auto natin. So 440 to 450 FPS out of the box. Again, ENC 308, guys. If may mga tanong kayo regarding this unit and yung unit natin